Maraming salamat sa Springville Choir ng UCCP Malay-Balay, Bukidnon sa ilalim ng pagtuturo ng ating UCCP First Lady na si Ginang Agape Labuntog. Mga kapatid, ngayon ay Pentecost Sunday. Ito yung linggo na ating binabalikan ng tanaw ang pagbaba ng banal na espiritu sa pamamagitan ng apoy at nagpahayag sa mga alagad. Ngunit bago yun, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, pagkalipas ng ilang panahon, siya ay iniakyat sa langit muna upang umupo sa kanang luklukan ng kanyang ama. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay isang napaka-importanting pangyayari pagkalipas ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Mahalaga na ating maunawaan ang kahulugan nito upang maranasan natin ang pagpapalang taglay nito sa bawat araw ng ating buhay. Ating ipinagdiriwang ng marangya ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit hindi gaanong napapansin itong usapin ng kanyang muling pag-akyat sa langit. Itong pangyayaring ito ay nasa puso ng pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi nga, He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. Ang panahon ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay pagkakataon upang una, tanggapin natin ang mga pagpapala ng Diyos. Kaya nga kanyang itinaas ang kanyang mga kamay at pinagpala sila habang siya ay iniaakyat sa langit. Isang tunay na blessing, pagpapala. Ang panahong ito, mga kapatid, ay panahon upang buksan ang ating mga puso at kaisipan, ang ating buhay upang tanggapin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Ito ay panahon ng pagpapala. Ikalawa, ito rin ang panahon na dapat nating tanggapin ang Great Commission o ang dakilang utos at maging mulat kaugnay nito. Ibinigay ni Jesus ang dakilang utos o yung Great Commission pagkalipas ng kanyang muling pagkabuhay at bago siya umakyat sa langit. Ang paghahanda upang humayo at ipangaral ang Ebanghelyo ay nagsimula sa panahon na bago siya iakyat sa langit. Sa gayon, itong pag-akyat ni Jesus sa langit ay dapat maging paalala sa atin na tayo ay dapat humayo at mangaral. Ito ay dapat gawin ng walang agam-agam. Pagkalipas ng pag-aakyat ni Jesus sa langit, ang mga alagad ay bumalik sa Jerusalem at nagpatuloy sa kanilang walang humpay na pananalangin. Mga kapatid, ito'y panahon upang tayo at ang ating iglesia
ay magpatuloy sa ating panahon ng paghihintay sa Diyos upang tanggapin ang banal na Espiritu ng buong puso at buong kagalakan. Ang Pentecost ay isang panahon upang ipahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbaba ng banal na Espiritu. Umakyat si Jesus sa langit, ngunit bumaba naman ang kanyang banal na Espiritu. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa at ng patuloy na pananalangin. Ang mga alagad ay nagkaisa, nagbuklod, nagsama-sama at tumugon sa pagkakaisa ng tuloy-tuloy. At dapat natin ginagawa yung pagkakaisang yan, pinagtitibay ang ating pagkakaisa, lalo pa sa panahon at sa pamamaraan ng pananalangin. God kept the disciples together, and He remained with them upang sila ay mabuklod ng patuloy sa pagkakaisa, sa pananalangin at paglilingkod. Nawa tayo ay manatiling buklod sa Panginoon, together in the faith. Ang ating simbahan ng UCCP sa kabuuan ay 73 taon na ngayong May 25. And we remain together, united in serving the church, serving the people, and serving God. Kaya naway tayo ay manatiling nagkakaisa, hindi lamang sa pangbansang iglesia, kundi lalo tagit sa mga lokal na kongregasyon katulad ng Citadel. Kailangan nating pangasiwaan at paunlarin ang pamumuno sa ating iglesia at sa ating ministeryo. Dapat nating tanggapin ang mga atas at ang mga salita tagubilin ni Jesus. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, yung ascension na tinatawag, ay muling magpapaalala sa atin that someday He will return, that Jesus will come again. Yan ay nakatala sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1. At narito ang ilang mga tagubilin para sa linggong ito. Una, magkaroon tayo ng mga sandali ng pananambahan at pagkilala sa Diyos na ngayon ay nakaupo sa kanang luklukan ng kanyang Ama. I-commit natin ang ating buhay sa kamay ng Panginoon ng pangmatagalan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang bawat bahagi ng ating buhay bilang mga individual at bilang iglesia. Manalangin ng walang humpay para sa buhay natin, para sa buhay ng ating kapwa, sa buhay ng ating iglesia at ng ating lipunan. Manalangin para sa pagkakaisa at pagkakasundo ng mga mananampalataya sa buong mundo. Manalangin para sa iglesia, para sa ating mga pinuno, at para sa ating mga kaaniban. Hilingin natin sa Diyos na ilinaw sa atin ang dapat nating maging ministeryo sa ating partikular na lugar
at ipagdasal natin ang biyaya upang magampanan natin ang ating tungkulin. At ika-6, ating italaga ang ating sarili sa paghihintay sa Kanya ng tuloy-tuloy at walang sawa. Mga kapatid, umakyat si Jesus sa langit at umupo sa Kanyang Ama, sa luklukan ng Kanyang Ama. Sinugo niya ang Kanyang banal na Espiritu at dumating sa atin na ngayon ay sumusubaybay sa atin. Nangangahulugan, mga kapatid, na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit kailan. Umalis siya physically, ngunit nanatili ang banal na Espiritu. Sa panahon ng Pentecost ay dumating siya sa pamamagitan ng apoy. May alab, may init upang tayo ay tanglawan, gabayan at samahan sa ating nagpapatuloy na paglalakbay bilang mga mananampalataya. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.